lumabas na rin po yung executive clemency po ni former Iloilo Mayor Jed Mabilog. At kayo po ay may reaction tungkol dito. Maybe you can tell our viewers and listeners what your reaction is and why you feel that way. Well, alam po ninyo, yung si Mabilog ay dinismiss ng ombudsman for graft. At sinuspindi nga yan at hindi na dapat makakabalik yan sa serbisyo dahil nga sa graft. Pero nung bumalik at maraming sinasabi kontra kay Presidente Duterte, siniraan siya, pati na yung kanyang drug war, suddenly bigla nilang binigyan ng clemency. Ano, ang ibig sabihin yan ay isang reward para sa kanyang mga pinagsasabi, paninira. At most likely, gagamitin nila testigo yan laban kay Presidente Duterte doon sa kanyang drug war. So are you, so obviously, no, kasi although sabi rin naman ni Mayor Mabilog, sa kanya rin po naging political kasi dun sa mga Quadcom hearings, wala naman daw talaga yung pangalan niya initially, tapos napasama yung kanyang pangalan. Kaya wala siyang choice kung hindi umalis rin, no? He feared for his life and he was also warned not to come back. Alam mo, doon sa hearing, at saka mga statement siya, sinasabi niya, kaya raw siya pinag-initan dahil hindi niya sinuportahan si Presidente Duterte noong tumakbong 2016. Pero kung yun ang linya mo, linya ni Mabilog, di dapat lahat kinasuhan ni Duterte. Dahil wala namang sumuporta sa kanya. Isang gobernador sa Agusan del Norte. Wala nang iba. Lahat kumontra sa kanya. Lahat na mayors, lahat na gobernador, pati mga barangay kapitan. Wala naman tumulong sa kanya. Taong bayan ang sumuporta sa kanya. Kaya yung kanyang katwiran, hindi totoo yun. Doon lang nagpapakita na sinungaling siya. But, you know, ni-review ko, Attorney Sal, yung kanyang appearance no, before this Quadcom hearing. At meron siyang actual clips of President Duterte threatening him na ipapapatay siya. Na that's why he fled, hindi ba? The country, and he was away for like, what, 7 years? He was granted political asylum by the United States dahil merong actual threat sa buhay niya na ayon sa kanyang testimonya, pinipilit siya na isangkot si Mar Rojas at si Franklin Drilon bilang mga sangkot sa illegal drug trade. At ang mga tumatawag sa kanya na telling him, you should leave, huwag ka pupunta sa Campo Crame dahil ipapapatay ka, di ba? That's why talagang the following day, immediately he left, no? On a flight to Japan. And then from Japan, he was able to leave to the United States. Yung pong sinasabi niya, under oath po yun. At merong actual clips po ang former President Rodrigo Duterte threatening him, parang at least 3 yung clips na nakita ko na pinalabas din po nung hearing na talagang may actual pagbabanta mula po sa dating Pangulo sa buhay po ni former Iloilo Mayor Jed Mabilog. Attorney Sal. Number one, gawa-gawa niya lang yun. Kahit pa yung mga sinumpat, di ba ganyan naman ginagawa nila sa Kongreso. Pangalawa, yung sinasabi ninyong threat, o sinasabi niyan threat, yun kasama yun sa mga pagbabanta ni Presidente Duterte doon sa mga involved. Kaya nga biglang nagkawalaan niya mo yan, natakot lahat Yung bantang yun kasama yun sa kanyang patakaran. Takutin itong mga taong ito. Pero wala naman, hanggang ngayon, wala namang magpapakita na may pinatay siya. Sino ba pinatay niya? Sa anong kalakaran? Under what circumstances? Wala. Puro lang akusasyon. Si Presidente Duterte naman, natural sa kanya yun Yun yung estilo niya. Kaya siya naging matagumpay. Pero bakit siya pinag-initan, Attorney Sal? Why are there actual clips of death threats? Sangayon sa intelligence, talagang involved siya. Pero bakit sabi ng PIDEA wala yung pangalan niya? Di ba, sabi ni General Bato noon at the time, tutulungan kita kung talagang wala. Wala naman. Tapos sasabihin niya, hindi siya pupunta ron dahil papatay siya. Yun kapulos to ganda yun. Papatay nga sa loob ng PNP. Ano ba yan? So Attorney Sal, kayo po ay you firmly believe na talagang talagang naging sangkot po si dating Mayor Jed Mabilog sa drugs. Yan ang intelligence report. Apart from that,
talagang napatunayan siyang guilty sa corruption. You know, if you're guilty of corruption, hindi malayo na guilty ka rin sa maraming kalokohan, mga illegal na aktibidad. Okay. So, itong pagbibigay sa kanya na executive clemency, it's a political favor, obviously, sa inyong pananaw. Oo, gantimpala yun. At saka at the same time, gagamitin yan. Tandaan niya sinabi ko, gagamitin yan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.